tayo po ay binago ng Diyos. So, ang pagbabago sa tao, hindi po yan tinatawag na reformation, but transformation, magbago. Para bang halimbawa, yung pukon. Pero bago tayo magpatuloy, magbasa muna tayo ng salita ng Diyos. Okay? So, buksan natin yung ating mga Biblia sa uh, 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians 5:17. Tumayo po tayo po yung basa ng salita ng Diyos. 2 Corinthians chapter 5, verse number 17. Okay. Basahin natin. Ready? Read. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words. Bless us this morning. Huwag kaming alis sa dakong ito na hindi po namin taglay ang pagpapalang espiritual. Lahat na to aking dadalangin, pinapasalamatan, sa madami sa pala ni Kristo, sa amin Diyos sa paligtas. Amen. Jo, yung mga bata, yun sila. Ihiwalay mo. Doon kayo. Okay? Sige, sige. Oh. Kasi dapat kasi lagi ako po permanito ng na kanilang Sunday school lesson eh. Yan, Sige, yung dalawang anak niya, dito kayo kay Kuya, Jomar. Doon kayo kay Jomar nyo. Oh, doon. Kay Jomar. Sa lamisa, Yan, Oh, doon. Para at least ibaba niya ng konti. Kayo dyan dito Franklin. Yun, mga bata. Yan, Okay. Sinisikap ko yung mga anak ko, magsa-Sunday school, pambira. Ano yan? Kapatid na Jolie. Mga siga Kasi sabi nila, alam naman namin yung lesson mo, Dad Ay, yung mga bata ba na araw-araw may devotion sa eskwelahan? Araw-araw may chapel hour? Immune sa litaan ng Diyos Parang casual na sa kanila yun Parang, ano na magaling pa sa tatay. Kaya yun, okay. Sige. So, ulitin ko lang yung ating pong lesson ngayon. Ay, nandiyan pala. Sino ba nasa computer? Si ate mo yun? Kala ko, hindi ko makita mukha Okay, nakalagay dyan of grace in the new creation. Biyaya lamang. Kaya mga kapatid, ang pagbabago natin, hindi po atin. Yung po ay galing sa Diyos. Okay? Yung binasa po natin dyan, 2 Corinthians 5:17, nakalagay po dyan, if any man be in Christ. Nakita niyo yung word na yon? In Christ. Okay, halimbawa lang, ito susi. Ito susi Oh. Pag sinabi kong ito, libro to. Pag sinabi kong ilagay ko dito, is it in or out? Out, di ba? Ilagay ko sa ilalim, in or out? Out pa rin. Ilagay ko sa tabi, out pa rin. But the moment ilagay ko sa loob, nandoon na in. Okay? So, ang Panginoong Jesucristo, hindi lang po natin nilagay yan sa labas ng isip natin, sa labas ng buhay natin, sa loob po ng buhay natin. Kaya nga, nandoon yung pagtanggap sa Panginoon in Christ. Okay? Maliwanag tayo, Yan. Kasi ang atin dito, pinag-aralan natin, Article 9 na po tayo, Statement of Faith, bali 22 or 23 lessons po ito. So, meron na tayong, bali ang ginawa ko dito, Ma'am Jolie, yung casual na Articles of Faith, ginawa ko siyang parang lesson plan, mga lesson. Kaya makita nyo along the way. Okay. So, ang sabi po sa ating kaya mo yan, i-plus yan na, kaya? Hindi. Okay, we believe that in order to be saved, so tayo po ay naniniwala, in order to be saved, sinners must be born again. So, kinakailangan isilang muli. Okay? Pwede ba yun? Princess? Pagka type mo, bigay mo kay ate, tapos niya para ma-plus. Pwede yun, Ayun, Kasama ka ba sa Sunday school teachers? Hindi? Kasama ka? Yun pala, para muna, para pagka nag-Sunday school lesson tayo, i-plus na natin yan.
Yun, okay? So, sinners who is born again. So, lahat naman tayo dito, we are born again. Pag sinabi mong born again, so we are born once, physically. Pag sinabi mong born again, isinilang ka uli sa espiritu. So, ang tawag noon is spiritual birth. So, our first birth is physical birth. Yung pangalawa natin pagsilang is spiritual birth. Kaya ang term na ginamit dito is born again. Okay? That the new birth, ay by the way, Ma'am Julie, nakasama ko sa Surigao si Pastor Ben Sulapas. Oh, nakabili ako ng Bible niya. May printing pala sila, no? Printing press, no? Nakabili ako. Saan ko na isuksok yung Bible na nabili ko? Oh, manipis na Bible. Maganda. Okay. Ganda pala ng simbahan. Hindi pa ako naman simbahan nila, pero sabi niya, may registration daw siya. Meron, no? Galing. Okay. That the new birth is a new creation. So, yun po yan. In Jesus Christ. So, new creation in Jesus Christ. So, yung new birth, pag sinabi niyong new birth, yung pagkasilang natin muli, kasi dapat isilang tayo sa pamilya ng Diyos. Kaya ang tawag nito ay spiritual birth. That it is instantaneous. Anong ibig sabihin ng word na instantaneous? From the word instant. Okay? Noong araw, si Pader, pag nagkape, sa probinsya ba, pag nagkape, makinig kayo ha, mga kabataan ha, pag sinabi ng lolo ko, Bong, magkape ako. Alam niyo ba gaano kahirap gawa ng kape nung araw? Tatakbo po ako sa bakuran. Pipitas po ako ng kape. Literal ha, kape. Pipitasin ko yan. Pagkatapos yung kawa, may kawa doon, pag nakalahati na yung kawa, is, sangag ba tawag doon? Susunogin, di ba? Susunogin ko yan ng kulang-kulang 1.5 oras. Isipin mo, magkape lang ng 1 baso, 1.5 oras, so namitas ka na. Ang pagpitas mo, hindi naman yan yung pagpitas mo, mga 10 minutes na yun eh. 10 minutes, pitas ka. Tapos lulutuin mo siya ng 1.5 hours, ito na. Pag naluto na siya, yung itim na. Ang gusto ng lolo ko, yung mapait. So, itimin ko, hindi yung golden brown, itim. Tatahipan ko yan, Brother Joaquin, tahip. Tahip, di ba? Pagkatahip, ilalagay mo siya sa bayo. Bayuhin mo. Bayo. Tumatalsik yun eh. So, gagawin ko, lagyan ko ng tila, no? Bayo. Pagkatapos, pag nadurog na, kinakailangan durugin mo siya. Pag nadurog na, saka ka ngayon magpakulo. Pag nakulo, alam mo ng kasunod. Ha? Sasalain ko yan ng medyas. Medyas sa masala nung araw eh. Di ba? Sasalain. At lalagyan ko ng, yung asukal dati natin, ano yung pader? Yung buo-buo? Ha? Oo, basta yung binakol, di ba? Oh. Yun yung huling binigay ni Pastor Bing sa akin. Nasa rip pa rin. Sabi niya, Bong, bigay ko sa'yo. Pagbihira. Bao eh. Sabi ko, ano ba to? Sabi niya, binili ko yan para sa'yo galing sa Bicol. Nasa rep pa rin. Asukal yun. Asukal. Tinikman ko lang. Ano kaya? Ilagay ko sa museum yun. Ang huling bigay ni Pastor Bing. Okay. Yeah. Ang tamis eh. Kaya ito ha, ang ibig sabihin noong araw, yung pag nagkape ka, kakain ka ng 2 oras para makahigop yung tao ng kape. Ngayon po, instant. Nakuha niyo ba yun? Instant. Bibili ka lang, may tubig ka, higop-higop ka na. Kaya yung kaligtasan, tingnan nyo ha, that it is instantaneous. Ibig sabihin, pagtanggap mo sa Panginoon, maliligtas ka na. Ngayon, sa Bible School, nagdidebate yon. Anong pinagdidebatihan? Alin po ba ang nauna? Repentance or faith? Mga magagaling na Bible student, magkatalo niyan. Alin po bang nauna? Pag magsisi ka ba? O manampalataya ka muna? Pag sinabi nating instantaneous, sabay na yon. Para bang sasabihin ni Annalyn, magkape nga ako. Pag nagkape ka, hindi mo naman pwedeng
timplahin mo yung kape, inumin mo, sunod mo na inom yung kape, timpla ka ulit ng sukal, inumin mo, o di ba? Timpla ka ulit ng creamer. Hindi eh. Pagsamasamahin mo na yon. Pag nasama mo na yon, ang tanong doon, kape na ba yon? Hindi pa. Lagyan mo muna siya ng tubig. So, ganun din yon. Pag naligyan mo ng tubig, iinom ka na ngayon. Instant. Kaya ang kaligtasan, ganun din. Nandoon na yung faith mo at repentance kasama ng pagtanggap mo. Okay, tingnan nyo ha. Meron kang pananampalataya, may pagsisisi ka. Anong gagawin mo? Tatanggapin mo siya. Okay, pag tinanggap mo, yun na yun. In Christ, or born again. Born again. Para bang ganito? Meron ka ng tubig na mainit, meron ka ng kape, nilagay mo sa baso yung component na yon. Tanong, kape ba yon? Yes, it's coffee. But coffee will never be a coffee unless you will taste it. Hanggat hindi mo siya matikman. Tama po ba, mga kapatid? Ang bango ng amoy ng kape. O, di ba? Para akong nasa soon and so forth. Pero pag hindi mo siya hawakan at ilagay sa bibig mo, useless yun. Okay? Tinitingnan mo lang, inaamoy mo lang. Yun po yung ibang mga tao. Tinitingnan lang nila yung kadakilaang ginawa ng Diyos. Inaamoy-amoy lang yung simbahan siguro, o di ba? Inaamoy-amoy lang yung kaligtasan, but never nilang sinubukang papasukin ng Panginoon. So, yun yung word na instantaneous, mga kapatid, Not a process. Yung iba kasi may proseso, ay magsimba ka muna, doktrinahan ka muna, bautismuhan ka muna, ka na, gumawa ka na mabuti, ayong ligtas ka na. Hindi po ganon. Okay? Hindi po ganon ang kaligtasan. Kaya, hindi po siso. That in the new birth, tingnan niya, di ba? That in the new birth, the one dead in trespasses and sins is made a partaker in the divine nature. So, ako ngayon, ikaw ngayon, meron ng divine nature. So you have two nature within yourself. The old nature and the new nature. Nag-aaway yan. Yung old at saka new. Sabi ng old, ay huwag kang magsimba. Sabi ng new, magsimba ka. Oh. Di ba? Sabi ng old nature, huwag kang magbigay. Pera yan. Sabi ng new nature, bigay mo yan. Sa Diyos yan. Yun po yung war within your old and new nature. Because right now, you have two nature in yourself. Di ba? Meron ka ng dalawang nature. Ano pa? And receive eternal life, the gift of God, that the new creation is brought about in a manner above our comprehension. Not by culture, not by character, not by the will of man. Ito po yan, Pag sinabi nating above our comprehension, kasi nga, ito ay tinatawag na spiritual comprehension. Kaya, the Spirit witness within our spirit that we are the children of God. Pagka hindi ka anak ng Diyos, hindi mo masasabi, hindi natin masabi, ako po'y ligtas na. Okay? Kasi nga, spiritual comprehension yon. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, the natural man cannot comprehend the things of God. So, hindi po pwede. Kaya ang tingin ng tao ngayon sa atin, anyabang naman ang mga Baptist na ito. Ligtas daw sila. Hindi naman tayo nagyayabang. Wala naman tayong sinabi na ligtas ako. Tinuro lang ng Biblia na naligtas na tayo. Nakuha niyo ba, mga kapatid? Laging issue ngayon yung usas. Once saved, always saved. Hindi naman doktrina yan eh. Yan ay lingwahe ng tao. Na parang ang katumbas noon, everlasting life, eternal life. Ikaw ba naman may buhay na walang hanggan? Ang tanong ba, buhay na walang hanggan na nga eh. Buhay na walang katapusan. Mapuputol ba yan? Pag nagkasala ka, putol ba yan? No, hindi. Kaya nga mayroong tinatawag na repentance. So, hindi pinag-usapan yan. Ngayon, ginagawang doktrina ng mga tao yan. Maraming mga ngaral yan. Kahit mga pastor ng Baptist, ginagawang doktrina yan. Hindi doktrina yan eh.
Wala ka namang word na makita na once saved, always saved. Merong nakalagay doon, saved, ligtas. Oh. Ang simple nga lang ng kaligtasan ng, alam niyo yung yung Romans chapter 10, napakasimple po ang kaligtasan diyan. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Okay? Yun. Yung tumawag sa Panginoon. Bakit? Kung wala ka bang pananampalataya sa Diyos, ang tao naman, pag walang pananampalataya sa Diyos, hindi tatawag sa Diyos yan eh. Ang ordinaryong tao, tatawag lang yan pag may problema. Diyos ko po, pag na-hospital yan, Diyos ko po, tulungan mo ako. Natural na tao yan eh, humihingi ng superior being, tulong ng superior being. Pero ang natural na Kristiyano, araw-araw yan, tumatawag sa Diyos. Yun po yan, okay? Another one. But wholly and solely by the power of the Holy Spirit in connection with divine truth. So tayo mga kapatid, nag-aanak ng Diyos sa magitan ng banal na Espiritu. Mamaya mag-ano tayo ng mga verse, ano? So as to secure our voluntary obedience to the gospel, that its proper evidence appears in the holy fruits of repentance and faith and newness of life. So ito yon. Di na natin basahin yung mga verses. So ito po yung structure ng lesson natin. Una, spiritual birth. Meron mo ng pagkasilang spiritually. So lahat naman tayo dito, pag tumanggap na sa Panginoon, we are born in the Spirit. Alam niyo yung kwentuhan ni Nicodemus at ng Panginoon. Tingnan niyo John chapter 3. Tingnan na natin ha, John chapter 3. Nagkwentuhan sila eh. Sabi niya Nicodemus, John chapter 3, verse 1. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher, come from God. So alam nito ni Nicodemus na itong Panginoong Kristo, teacher ito from God. Nicodemus is a ruler, Nicodemus is a teacher, but a teacher of Sanhedrin. A Jewish teacher. Pero yung kanyang pagkakilala sa Panginoon, hindi ang Panginoon, Jewish teacher ka ha, ruler ka ng Sanhedrin, hindi. Teacher from God. Okay? Yun po yan. Ano sunod? Halimbawa, si Princess, teacher ng na ICCT ba yun? STI, teacher ng STI, teacher from STI, Sipin mo yan. Di ba teacher dito? Ako, teacher din ako. So, ibig sabihin, may pinanggalingan ka na bakit ka teacher. Pero ang Panginoon natin, teacher from God. Ang galing ng titulo niya, di ba? Hindi naman narinig ni Nicodemus, saan kaya galing yan? Pero nakomprehend niya, ito ay teacher galing sa Diyos. Di ba? Ang ganda. Para bang tayo, pag nakita kayo ng bahay niyo, nakita si Lisel, ito, ano to? Baptist ito. Matitinong tao ito. Ayos yun, Galing. Okay, next. Anong sabi diyan? For no man, verse number 2, for no man can do these miracles. Pinaliwanag naman ni Nicodemus, that thou doest except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So pag hindi mo natanggap ang Panginoon, hindi natanggap ng tao yung Panginoon, hindi niya makita ang harian ng Diyos. Nicodemus, sumagot si Nicodemus, sabi ni Nicodemus, how can a man be born when he is old? So itong si Nicodemus, kasi wala pa naman siyang personal relationship sa Panginoon, nagtanong siya, Panginoon, paano ba? Paano ba isilang muli? Matanda na ako eh. Ganda nga ng logic niya eh. Sabi niya, can he enter the second time into his mother's womb and be born? Pwede ba yan?
Pwede ba si Ricardo, papasok ulit sa bahay bata ng nanay niya at isilang siya uli? Oh. Abay, ahas lang nakagawa noon. Nakuha nyo? Oh. Pag ang ahas ay kasing laki na ng binti ko, kaya nang lamunin si ano to, si Ricardo. Tipin mo yan. Pero pag sa nanay, hindi obra yan. Mamamatay yung nanay. Sumagot ang Panginoon, Verily, verse 5, Verily I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ang ibig sabihin nito, except a man be born of water. Born of water, hindi po yan baptism. Kasi lahat naman tayo sinilang, di ba yung mananabang nung araw, yung mga nurse, panubigon ba? Kasi yung bata, may tubig yan eh. Born of water yan, lalabas yan. Tapos, yun yung unang pagkasilang mo. Pangalawa, and of the Spirit. Isilang ka sa Espiritu. Okay? He cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is what? Flesh. That which is born of the Spirit is what? Spirit. Marvel not that I say unto thee, ye must be born again. Kailangan mong isilang muli. Ayun. Kaya mahalaga yung born again. Kaya doon yung word na kaya pag sinabi, kayo ba mga Baptist, mga born again kayo? Sure. Nasa Bible we are born again. Oh. Liwanag yan. Oh. The new birth, letter A, under that, is a sinner receiving new life from God. Okay, nabasa ko na. Letter B, being born into God's family. So tayo po ay nagiging anak ng Diyos. Chapter 1, John chapter 1, verse number 12 and 13. Nakalagay po dyan, 12 and 13, that as many as receive Him. So sa karamihan ang tumanggap sa Panginoon, ha? So, karamihan. Kasi hindi naman lahat ng tao tumanggap sa Panginoon. To them, give He power to become what? Sons of God. So, nagiging anak ako ng Diyos, naging anak ka ng Diyos. So, lahat tayo ay nagiging anak ng Diyos. Even to them what? Believe on His name. Which were born not of blood, nor the will of the flesh, nor the will of man, but of God. So, yun yung ating So, ang tawag noon is spiritual birth. Kaya nga mahalaga, alam nyo kung kailan nyo tinanggap ang Panginoon. You should know. O ako, kasi sabi ko sa inyo, 4 times ako tumanggap sa Panginoon eh. Pero ang huli kong pagtanggap sa Panginoon, na sure na ako, is January 29, 1989. Okay? So, bumisita ko doon sa church na kung saan doon ako naligtas. Sa Surigao, kay Pastor Chad. Mahinay, doon ako naligtas eh. Okay. So, napakita lang ko doon. Although, bata yung pastor doon, 40 years old. Yung tatay kasi niyang pastor nung araw. So, ganun po yan. Okay? Another one, spiritual birth is new creation. Nabasa na natin yan, 2 Corinthians 5:17. Then new man. So, bagong tao na tayo. Ephesians 4. So, ito, new man. Kaya tayo, sabihin mo, pag sinabi si new man, tingnan nyo ha, makikita yan by the looks, outward appearance sa human. Halimbawa, dati, ang buhok ko ay tawag doon, haba ng buhok ko nung araw eh. Tapos may ganun pa ako eh. Michael Jackson. Yun yung mga ko eh. Yung ito, yung ganito ba? Hanggang abot yan dito. At ang mga kanta nung araw eh, You Know I'm Bad. Oh. Mga Johnny Come Lately. Oh. Wild Boys Running Wild. Oh. Oh. When the Smoke is Going Down. It's a Holiday. Eh, yung mga kanta ko nung araw, di ba? Oh. Oh, ano ba? Lonely Table, Just for One. Oh. Mga, yun? Yung mga kanta nung araw. Pero, dahil ikaw ay new man na, you have a new song, you have a new outlook, bagong damit ka. Ang damit nung araw ay maong na butas-butas na ganyan, di ba? Oh, para ba yung sabi ko kay mga anak ko, anak, tingnan mo yung babae. Nakamaong. Nakamaong. Ang ganda, no? Nakamaong eh. Yung, yung maong na
Sabi ko, wow, wholesome naman yung babae. Nung tumagilid, ay walang hiya naman pala. Sinadya naman pala na ginanon niyo. Sabi ko, wala din. Sabi ko, siyempre, pag gumanon siya, di nakikita, no? Sabi ko, kita mo, Diyos, oh. Sabi sa bunso ko, kita mo yung babae na yun. Oh. Sabi niya, ikaw, Dad, bastos ka. Naging bastos tuloy ako eh. Siyempre, ang ganda-ganda eh. Bakit naman kasi sadyain yung sadyain pa. Ganda na sana ng, kaya tayo dito, tinuturuan kayo ng manamit ng maayos. Kaya ang tawag nga sa atin dito, mga manang. Hindi naman ako ganun kahigpit. Pero pag nagsimba tayo, modesty, dapat. Pag nasa biyahe kayo, ako, inaalaw ko kayo, pag nasa biyahe kayo, may mga excursion, punta kayo ng bundok, abay, magpantalon kayo ng appropriate na damit doon. Magpagulong-gulong kayo eh. Nung araw kasi, sa higpit ng mga pastor nung araw, talaga yung mga babae, kahit sa siksikan ng nakadress talaga eh. One time, Bible show din ako, naapakan ko yung damit ng babae. Sa estribo ng G-liner, pag-angat niya, hubad eh. Sabi ko, di pala, appropriate minsan ito, yung higpit natin. So from there, I learned a lesson. So bawas-bawasan natin. Depende sa lugar. O, di ba? Kasi hindi naman lahat ng lugar simba. Kuha nyo? O. Ibig sabihin, kaya may damit, pag ikaw atin ng party, abay, magdamit ka pang party. Pag ikaw mag-swimming, alangan naman nakapalda ka pa rin. Di ba? Nakadress ka pa rin, swimming na nga eh. O. Pag ikaw naman ay punta ng wedding, ninong ka, alangan naman naka-short ka, naka-rubber shoes. So, ibig sabihin, may kanya-kanya doon. Alangan naman mag-jogging ko sa oval, naka-long sleeve ako, naka-necktie, at naka-ganito. Hindi pwede yan. So, ibig sabihin, kaya mayroong damit in every occasion. Nakuha niyo mga kapatid? Yan. Subukan mo kaya pumunta kay Mayor. Nakatsinilas ka. Kay Mayor lang yun nakatsinilas. Pagkatapos nakasando. Pagkatapos wala kang hilamos. Anong tingin sa'yo? Pagsili pa lang, bigyan mo na ng pera yan. Hindi ka na-entertainin eh. Akala, mamalimos ka doon eh. Hindi ganoon. Hindi pwedeng pupunta tayo sa church na gano'n ang outfit natin. Okay? Sige, another one. The means of new creation. Pag sinabing means, yung process nito, paano ba nangyari na tayo ay nabago? Kasi may proseso eh. So, anong proseso niyan? This new life is received by what? Anong proseso? Tinanggap mo ang Panginoon. Okay? Yun po yung unang proseso. To be one Savior from sin. Okay? Savior natin ang Panginoon. Hindi lang Savior natin as personal Lord and Savior, tagapagligtas natin siya sa lahat ng ating kasalanan. Okay? Yan. John chapter 3, verse number 7 to 16, 1 John 5:1, at saka yung John 1:12. Next, people are born again by hearing and believing the gospel. So lahat naman tayo naligtas dahil tayo po ay nakinig ng salita ng Diyos. Buksan ko lang yung yung 1 Corinthians 4 verse 15. 1 Corinthians 4:15. Basahin ko 4:15. Ang sabi ko diyan, for though we have 10,000 instructors in Christ. So dito marami tayong instructors. Sa Facebook, sa YouTube, we have so many instructors in Christ. Yet, have you not many fathers? For in Christ Jesus, I have begotten you through what? The gospel. So, meron talagang taong nag-share sa atin ng mabuting balita. Kanya-kanya nga lang verse ang ginamit para tayo ay maniwala sa Diyos, tumanggap sa Panginoon. Kasi ang ginamit sa akin, simple lang eh. What shall it profit a man? Hindi ito kaswal na sulwining yung akin. Diba, pag sinulwiningan kayo makasalanan. Romans Road eh. Pagdating sa akin, iba eh. Naligtas ako, tumanggap sa Panginoon kasi binasahan ako
ng verse. What shall it profit a man if he gain the whole world and lost his own soul? Diba? Yun lang yung binasa sa akin eh. Eight. Yan lang. Hanapin ko lang. Mamaya. Okay. Next. The Holy Spirit impacts this new life. So itong Holy Spirit, yung banal na Espiritu imparts this new life. So tinanggap natin ng Panginoon, anong ginawa ng banal na Espiritu? Tayo po ay sinilyuhan. Okay? Sinilyuhan tayo. Ephesians 1, verse number 13. In whom also after ye what? Trusted. After you have heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believe. Nung ikaw ay tumanggal sa Panginoon, siniwala ka na. Ano sunod doon? You were sealed by the Holy Spirit of promise. Ganda, di ba? Natatakan tayo, may silyo tayo. Subukan yung bumili kahit yung yung ketchup. Ano nakalagay doon? Do not accept if seal is broken. Mga drinks, na bottle drinks, do not accept if the seal is broken. O, di ba? Yun po yan. May silyo po yan. Ang silyo kasi, ang ibig sabihin noon, it shows ownership. Kaya ikaw yung natatakan ng banal na Espiritu, you are owned by God. Okay? Tinatakan ka ng banal na Espiritu. Para bang ganito? Kayo naman yata ay nasa probinsya, no? Sa amin kasi, nung ako'y bata pa, yung lolo ko, minsan yung kalabaw, niadala namin. Yung away ng kalabaw, katuwaan ng mga tao nung araw, di ba? May sabong na, di ba? Kalabaw. Yung kakatayin nila, tapos pinapaaway muna nila, pinagpupustahan ng matatanda nung araw. Iwan ko lang kung meron pang ganun dito. Naaway yung kalabaw. Ang daming kalabaw. Ipari-pariha ang sungay. Pari-pariha ang kulay. Pari-pariha ang buntot. Sa palagay mo, malaman mo na kalabaw mo yun? Sige nga. Pari-pariha nakatali sa ilong. So, paano malaman na kalabaw mo yun? Sinisilyuhan, di ba? May silyo sila eh. Yung silyo, yun yun. O halimbawa, sinilyuhan. Yung yung bakal, nalagyan nila, halimbawa, akin, letter B. Yun ang isilyo doon, letter B. Sa balat ng kalabaw. Eh, mawala man yung kalabaw, sasabihin ng mga tao, ay, kay Bong yan. Nakalagay, Bong, letter B. Ibabalik nila yun doon. Silyo yan eh. Kasi hindi yung pwedeng titigan lang yung kalabaw, ay, mukhang akin to Nag-eyes to eyes kayo, akin to. Walang ganon. Okay? So, silyo po mga kapatid. Mahalaga po yan. Next, tatapusin na natin to. The result of the new birth. Ito yung resulta. Those who are born again, anong meron? Have eternal inheritance and are preserved by God. Ang ganda naman ng buhay pala natin. We have eternal inheritance. Hindi lang eternal life, meron tayong eternal inheritance. Saan natin mamanahin yan? Hindi po sa lupang ito. Dito sa lupang ito, we try to be somebody. We try to have our good house. We try to have a good car. We try to have more money. At the end of the day, pag namatay tayo, wala pong madadala kahit wala. Subukan mong mailibing. Ang sapatos mo ay balay. Balay ba? Yung pinakamahal, princess? Balay? Halimbawa, ang sapatos mo, 25,000. Ang medyas mo, 5,000. Ang singsing mo, ay sabihin mo, 1,000,000. Ang relo mo, 1,000,000 din. Ang necktie mo, kasi may necktie na 25,000 Necktie mo, 25,000. Pambihira. Ang postiso mo, 250,000. Hindi ka lilipas yung 24 hours, mawala yung bangkay mo.
Isipin mo yan. Huhukayin yan. Ako, nakita ko ng libingan eh. 3 ang gwardiya sa loob. Yung libingan eh, ganito kalaki, yung libingan. Isipin mo, ganito. Isipin mo, may kwarto dyan, naka-aircon. Oh. Yung may sala. Oh. Halimbawa ha, dito yung kabaong. Yan, kabaong yan. Oh. May television, may kwarto, may television, may sala, may kusina. Nasa loob ng sementeryo, 3 ang gwardiya. Pagka umaga, may nagdadala ng pagkain. Sabi ko doon sa gwardiya, ang masaklap, may CCTV pa. Minumonitor ng tatay at nanay. Sabi ko, ayos ah. Sabi ko sa gwardiya, paano ka makatulog? Wala nga, hindi nga makatulog eh. At hindi kami pwede kumain sa loob eh. Pero nakakain nila yon. Halimbawa, umaga na dineliver. Ihanda ng gwardiya yung sa lamisa. Puno ng pagkain yung lamisa. Papakainin lang. Sasabihin lang ng gwardiya, Sir, kain na po kayo. Ang bihira, ano? Sipin mo yung trabaho mo, Sir, kain na po kayo. Tapos, ipa-on mo lang yung television. O yan, pa-on mo lang. Aircon, naka-on yan 24 hours. Isipin mo yung libingan mong ganyan. Ito na, pagkatanghali, darating na yung bagong pagkain. Lilinisin na ng gwardiya yung lamisa, ilagay niya sa likod, sa dirty kitchen sa likod. Walang CCTV doon. Kakainin na ng gwardiya yon. Kasi may bago na. Oh. Di ba? Oh. Yan yung pagkain niya. Sipin mo yan. Yung sa tanghali naman, kakainin yun sa hapunan. Yung hapunan, kakainin sa umaga. Pambihira yan. Magastos na libingan. Oh. Sipin nyo, ang sarap naman ng buhay ng gwardiya. Ang ginagwardyahan niya, yung patay. Sipin mo, yung patay ginagwardyahan. Yon ang paniniwala ng mga taong walang relasyon sa Diyos. Amen, mga kapatid? Wala eh. Ginagwardyahan nila, yung kaluluwa nung ginagwardyahan nila, sa impyerno na eh. Sinusunog na eh. So ito, tapusin natin ha. Sa nakalagay yun, the results of the new creation, those who are born again, have eternal life. Kaya tayo may buhay na walang hanggan. Hindi lang eternal life, we have eternal inheritance. Their lives are completely changed by the power of the indwelling Spirit. Okay? So tayo po ay nabago. It's only by the grace of God na tayo po ay binago ng Panginoon. Kaya within us, merong gira lagi yan. Sino nagigira sa buhay natin? The old nature and the new nature. Okay? Tumayo po tayo, ito po ay manalangin. At sama na rin natin ang ating Sunday School offering this morning. Heavenly Father, we thank you so much for this morning. Thank you for your kindness to us. Dalayan ko rin po yung mapatid namin who are on their way with this place. Guide them that they can come and join the services this morning. I pray also for our Sunday School offering this morning. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Okay, thank you very much.